Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin po ang Panginoon. So, maganda po yung mensahe ng mga special number and then yung ating pong worship songs kanina. So, napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po, pakinggan niyo mabuti itong message kanina. Inawit ni Sister Aloha. Sabi niyo, ibubuod ko na lang kasi marami yung lyrics. Ang pinaka-buong, yung buod ng mensahe ng awitin ng special number natin is, bless God in any circumstances of your life. In any circumstances. Ibig sabihin, masaya ka, malungkot ka, maproblema ka, kagalit mo yung asawa mo, pinagalitan mo yung anak mo, nag-away kayong magkaibigan, nag-away kayong mag-boyfriend. Bless God in every circumstances of your life. You know why? Sign po yun, mga kapatid, ng isang mature na Kristiyano. Okay? Ang isang mature na Kristiyano, mga kapatid, alam niya ang katotohanan na hindi dinidikta ng sirkumstansya ang kanyang relasyon sa Diyos. Hindi pag malungkot siya, ay ayaw na rin niyang kausapin ng Diyos. Hindi pag may problema siya, ay ayaw na rin niyang magpuri sa Diyos. No. Ang tunay na matured, ano yung matured sa Tagalog? Sa bagay, naiintindihan natin yung ibig sabihin ng maturity o mature. Yung malalim na sa pananampalataya. Ang sinyalis na isang malalim na sa pananampalataya, hindi po siya naaapektuhan ng sirkumstansya. Of course, may pagkalungkot, pero hindi siya ma-overcome ng pagkalungkot. Dahil alam niya ang truth, kung sino siya at kung sino ang Diyos. Dapat po ang isang Kristiyano, lalo na kung matagal na tayo, ay nainilipat na tayo mula dun sa unang kalagayan natin, ng mga baby pa tayo. Ang mga baby po, sabi ni Apostol Pablo, ang mga binibigay sa kanila, ano? Gatas, di ba? Gatas. Yun lang ang kaya nilang unawain. Kasi pag baby ka pa lang, sa pananampalataya, ang mga naririnig mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Iniligtas ka niya. Ang Diyos ay para sa iyo. Yung patungkol pa rin parang yung baby na kapag ka nagutom, angal ka agad. Bibigay naman sa kanya yung gatas. Ganun ang baby eh. Patungkol sa sarili. Yun yung bagong mananampalataya pa lang. Patungkol pa siya sa sarili. Ang tingin niya sa Diyos ay nandyan ang Diyos para sa kanya. It's okay. Ganon talaga ang nagsisimula. Lahat tayo, dumaan tayo sa ganon. Yung tipong, ang Diyos ay nandyan para sa atin. Pero ang matured Christian, listen very carefully, ang isang matured Christian o malalim na mananampalataya na ililipat na siya mula doon sa ang Diyos ay patungkol sa kanya, papunta doon sa ikaw ay para sa Diyos. You are made to serve Him, to praise Him, to worship Him in any circumstances of your life. Kapag ka hindi ka nailipat mula dun sa patungkol sa iyong sarili, pag nanatili ka doon, kapatid, konting problema lang. Sasabihan mo na ang Diyos, akala ko ba, mahal mo ako? Akala ko ba, para sa akin ka? Akala ko ba, gagawin mo ang lahat sa akin? Yan ang sinyalis ng bata ka pa sa pananampalataya. Kailangan mailipat ka ng Diyos dun sa kagaya ni Apostol Pablo, hinahunting, pinapatay, ginigilitan ng mundo. Pero masaya pa rin sila. Si Stephen, binabato dahil sa pananampalataya, pero masaya pa rin sila. Bakit? Nailipat sila ng Diyos mula sa patungkol sa kanilang sarili
patungo sa ang buhay nila ay patungkol na sa Diyos. Nakakaintindihan mga kapatid? Yun ang target ng Truth and Life Christian Church. Yung maialis tayo mula sa ating selfishness or self-centeredness papunta sa Christ-centeredness. Okay? Ang buhay na yan, kapatid, ay para kay Kristo. Ginawa ka para kay Kristo. At tandaan mo, pakinggan mo mabuti, ang kaligayahan, wala dito sa dati. Okay? Huwag mong panatiliin ang sarili mo sa selfishness, sa self-centeredness. Hindi mo matatagpuan ang kaligayahan diyan. Okay? The more you achieve, the more you get what you think your heart desired, the more you crave for many more things. At hindi natatapos ang desire na yun. Bakit? Kasi yung vacuum na nilagay ng Creator sa iyo ay hindi napupunan. Yung kakulangan na yon. Kailan lang mapupunan yon? Pag nandito ka na. Pag napuno na siya ni Kristo. Because the vacuum of your soul ang makapagpupuno ng nun. Yung emptiness na yon ay pagtuwiran mong nakilala kung sino ka kay Yesu Kristo. Kaya sabi sa Psalms 37:4, ano sabi sa Psalms 37:4? Delight yourself in the Lord, and the Lord will give you the desires of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Okay? Now, yung pangarap na sinasabi, hindi ito yung mga pangarap mo nung nandito ka pa sa self-centeredness mo, sa selfishness mo. Kasi ang mga pangarap mo dito, magandang kotse, magandang bahay, magandang girlfriend, gwapong boyfriend, mahusay na magandang business, magandang trabaho, yun yung mga pangarap mo dito. But I'll tell you, wala doon ang kaligayahan. Pero hindi pinagkakaits ng Lord sa iyan. Ang gusto lang ng Lord, huwag yan ang pangarapin mo. Hindi yan problema, kaya ibigay ng Lord yan. Pero hindi yan ang punteriya mo. Hindi yan ang gusto ng Lord na punteriyahin mo. Ang gusto ng Lord na punteriyahin mo, sino ka ba sa harapan niya? Ano ba ang calling mo sa Kanya? Pag nakita mo yon at naunawaan mo yon, kapatid, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Napakarami ng problema na kinakaharap natin kasi pinagsisiksikan nating mangyari sa atin ang pinaplano natin at ang gusto nating mangyari sa ating buhay. Kapag hindi nangyayari, gumagawa tayo ng iba't ibang paraan na mali, unrighteous. Para mangyari lang sa atin yung gusto nating mangyari sa buhay natin. And then problema, of course. Kasi ayaw mong sundin ng Lord eh. Sinusunod mo yung sarili mo, kaya puro problema ang darating. Pero, ang Diyos, dahil sa Kanyang kaawaan, sa Kanyang kabaitan, dahil sa Kanyang pagmamahal sa iyo, kahit na lugmok ka na dito, lugmok ka na, wala nang kawala, huli ka na. Kaya ka pa rin iayos ng Panginoon kung willing kang malipat mula dyan papunta sa patungkol na ang buhay mo sa Diyos. Amen ba? Kaya na ng Diyos. Kaya niya. Kasi may pangako siya. Ang sabi niya sa inawit natin kanina, Jesus ang pangako mo. Hindi ako mag-iisa, hindi pababayaan, hindi iiwan kailanman. Yan ang pangako niya, di ba? Bakit ka umaasa? Ano ang pinanghahawakan mo? Bakit kayang gawin ng Lord ang kanyang pinangako?
Yun yung unang kinanta natin. Ano yung unang kinanta natin, yung masigla? Yung hindi nagbabago. Bakit kaya natin panghawakan yun? Sabi kasi doon, ano? Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Unchanging God. You should know the truth. You should understand the truth. You should read the Word. Kapatid, kapag hindi mo binasa to, kung saan naglululan ng kanyang mga salita, ng kanyang mga pangako, huwag kang, anong kayabangan mo na kaya mong harapin ang mundo, ang sanlibutan, kung hindi mo binabasa itong truth na to? Ano bang truth? Ano bang word? Kinanta ni Pastor Boyet, tabak ng Espiritu. If you don't read the Word, wala kang tabak ng Espiritu. Kung wala kang tabak ng Espiritu, ang katumbas mo kasi, wisdom. If you do not know and understand the truth, you will have no wisdom. Kung wala kang wisdom, anong inaasahan mong magbibigay sa'yo ng talino para harapin mo ang mga problema ang kakaharapin mo sa sanlibutan? Wala. Magtapatan tayo. Bakit marami kang problema? Isa ba ang dahilan? Ini-ignore mo, ayaw mo ng salita ng Diyos. Kala mo kaya mo si sanlibutan, kala mo kaya mo si Diablo, wala ka namang weapon. Superpower ang kalaban mo. Magtapatan tayo, ha? Hindi mo kaya si Satan. Okay? On your own. Huwag mo yayabangan si Satan. Wala ka sa kalingkingan ni Satan. Yun ang truth. Paano ka lang umangat kay Satan? If you know the truth that will set you free. If you have the Holy Spirit with you, and the Holy Spirit teaches you the power to defeat Satan. Bakit ka talo? Iniiwan mo si Kristo eh. Ayaw mo si Kristo. Nangungusap sa'yo si Kristo, ayaw ka. Sabi ni Jesus Christ, para akong inahin na pinuprotektahan ang aking mga sisiw sa aking malabay na pakpak. Itong sisiw makulit, ayaw magpasakop sa pakpak ng Almighty. Lumalabas. Nakikita siya ng maninila. Nandun lang yung maninila eh. Pag nakita siya ng maninila, isang mabilis na ganun lang. Kuha siya. Nagkakaintindihan? Magpasakop ka sa Almighty. Doon ka pumunta sa kanyang malabay na pakpak. If you know the truth, you will have wisdom. You will have the weapon. If you have wisdom and the weapon, you can overcome any circumstances of your life. Yun ang mature Christian. Pangarapin nating lahat, mga kapatid, na maging matured Christian tayo. Kasi pag matured Christian ka na, hindi ka na affected ng sanlibutan. Okay? Hindi ka na affected. Sasambahin mo si Jesus Christ in any circumstances of your life. Pag mature ka. At ang magpapamature sa iyo, kapatid, is your consistent, constant reading of the Bible. Walang ibang paraan. Okay? Baka naghahanap ka ng ibang paraan, baka tumitingin ka sa tigilan niyo yun, yung social media na mga tawag dito. Hindi ito tambakan ng mga ng mga nabasa mo ganun. Oops. Text ko nga to eh. Hindi yung mga kapatid, ito. Tandaan nyo Truth and Life Christian Church, tandaan nyo.
Ito ang kailangan natin. At pakikinig sa corporate dealings ng Lord sa atin sa pamamagitan ng mensahe. Tinatambakan na tayo ng Lord. Ayaw natin yun. Gusto natin sa iba pa. No. Tinatambakan na tayo ng mensahe ng Lord. Kung papakinggan natin at susundin natin, kapatid, magmamature ka, hindi lang magmamature. Magagamit ka na ng Lord, magiging asset ka na. Hindi ka na bitbitin ng church, ikaw na yung kasama ng church na, sino bang may problema? Tulungan natin siya. Kasama ka na sa grupo ng mga tumutulong. Hindi ka na kasama sa grupo ng mga bitbitin. We must be an asset of God. Amen? Not a liability. Hindi pasanin, kundi kasama sa bayanihan. Kasama sa tiga-buhat. Hindi kasama sa yung mga kapatid mo, ilang taon nang bumubuhat, ikaw, hayaan ka, binubuhat ka. No! Huwag niyo pangarapin yun. Hindi masaya yung buhay na pabigat. Ang masayang buhay yung ayos ito, may ministry tayo. Kasama ka sa bumubuhat. Okay? Purihin ang Panginoon, palakpakan nga po natin siya. Ayan. Pangarapin natin yon na tayo po ay makarating doon sa maturity ng ating pananampalataya. Sapagkat nandun po ang kaligayahan natin. Okay, previously, before we go to the message of God, ano yung tinalakay natin previously? So, tinalakay natin yung Exodus chapter 3, verse 1 to 6, ang pinag-aralan po natin doon. Moses was humbled by God to prepare him for a great task of leading the Israelite out of Egypt. Okay, pinrepara si Moses. Paano? Paano siya pinrepara? God turned Moses from a very famous, very glorious prince of Egypt to being a lowly shepherd in Midian, unknown in a foreign land. For 40 years, si Moses ay prinsipe ng Egypt. Famous, glorious, napakaganda ng kalagayan. Hindi siya magagamit ng Lord sa ganong kalagayan kasi patungkol siya sa kanyang sarili. Binasag ng Lord yung ganong kalagayan, dinala siya sa Midian. For 40 years, in-repair ng Lord si Moses bilang isang shepherd. Unknown, hindi kilala sa isang lugar na foreign. Okay? After long years of preparation, God spoke to Moses and introduced Himself from a very unusual, unexpected source. Paano nangusap ang Diyos kay Moses? Sa pamamagitan ng burning bush. Okay, sa Mount ano? Okay, magiging Sinai siya later on. Anong mount yung pinag-uusapan doon? Mount Horeb. Okay? Burning bush in Horeb, the mountain of God, also known as Mount Sinai. Number 3, God commanded Moses to approach him with reverence and respect. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, huwag kang basta-basta pupunta dito ng casual. Sino po kayo? Huwag kang basta-basta lalapit sa akin ng casual. Sabi ng Lord, kubarin mo ang pangyapak. Bow down to me. Bakit? Hindi pa alam i-approach ang Diyos ng panahon nila eh. Okay? Remember, ngayon pa lang magpapakilala ang Diyos at ibibigay ang kanyang pangalan sa panahon pa lang ni Moses. Nandun na ang Diyos sa panahon nila Noah, nila Adam, nila Abraham, Isaac, and Jacob, and Joseph. Pero yung pagpapakilala niya ng personal talaga ay sa panahon ni Moses. Kaya inaano ng Lord, pinapakita niya, paano siya i-approach. Okay? Moses was taught by God about how to approach Him with an attitude acceptable and suitable for a
holy God. Hindi tayo basta-basta lalapit sa Lord na casual na parang iyabang natin. No. There must be the attitude of respect, sincerity, truthfulness, reverence. Although He is our friend, our Father, yes, we have that confidence in approaching Him. But, mga kapatid, kailangan sincero tayo pag tayo lalapit sa Diyos. At tinuro niya yan unang-una sa panahon ni Moses. Now, the message today is about the second part of the calling of Moses. We will use Exodus chapter 3, verses 7 to 15. Ang pamagat niyan is, I am who I am. Okay, ito na yung panahon na personal na magpapakilala ang Diyos kung sino siya. Okay, I am who I am. So, let us read. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers. And I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Okay, so, nakita ng Diyos ang kalagayan ng mga Israelita. Ang tanong din mga kapatid, did God, kasi kinakanta natin kanina, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, di ba? Inaawit natin, hindi pababayaan at hindi iiwan kailanman. Kung yun ang pagkakilala natin sa Diyos, hindi nagpapabaya at hindi nang iiwan. Ang magiging tanong natin dito, ilang taon ba nag-stay ang Israelites sa Egypt? Ilang taon? Limot na ba natin? 430 years. Okay? Mula sa panahon ni Joseph, pagpunta nila Jacob at ang kanyang buong lipi, ilan sila na nagpunta sa Egypt? Yung buong lipi ni Jacob, direct descendant, ilan? 70. Okay? Mula noon, hanggang sa panahon ni Moses, nung inilabas ni Moses ang Israelites sa Egypt, tumakbo ang mahabang panahon. Ang lahat ng sum ng panahon na yun is 430 years. Ganon katagal nag-stay ang Israel sa Egypt. Ang tanong, ganon ba kahaba nagdusa ang Israel sa kamay ng mga Egyptians? Yan, pag hindi natin kasi kinakalkal, maniniwala tayo sa mga ibang preaching. Minsan kasi sa ibang preaching, maririnig nyo, ang haba ng panahon na nagdusa ang Israel sa kamay ng mga Egypt. Parang itinataya nila na 400 years na nagdusa. Okay? Ngayon malalaman natin by context na hindi naman ganon ang nangyaring tunay. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. So the question is, did God forget about the Israelites and did not help them for a very long period of time? Say, 300 to 400 years na kinalimutan at tinalikuran ng Diyos ang Israel. Yun ba ang totoo? No. Okay? Hindi ganoon ang Diyos. At malalaman natin, mamamangha tayo sa katapatan ng Diyos. Hindi ganoon ang Diyos. The answer is, no! Hindi nilimot ng Diyos ang mga Israelites na mahabang panahon. So while the gap between Joseph
And Moses is approximately 400 years. Mababasa natin yun sa Exodus chapter 12, verses 40 to 41. The Israelites stayed in Egypt for that long period, approximately 400. But only after the Israelites had lived in prosperity, became fruitful and increased greatly in number for a very long time, then a new king, a shrewd king, okay, who did not know Joseph, did not know the story of the Israelites, the good relationship of the Israelites and the Egyptians. Only then, okay, yun lang ang simula nung dumating yung isang hari na yon na nakita niya ang mga Israelita, ang dami na nila. Baka dahil sa dami nila, baka magrebelde sila, matuto silang magrebelde at kunin sa atin ang kaharian. Okay, ano ibig sabihin nun? Dumaan na ang listen very carefully, subaybayan natin, ibig sabihin nun, dumaan na ang napakahabang panahon. Bakit? Paano natin ikukumpirma? Nagpunta ang mga Israel doon, ilan lang sila? 70. Ang senaryo na pinag-uusapan natin, nung aalipinin na sila ng hari ng Ehipto, ay, ang sabi doon, the Israelites became fruitful, they increased in number, and they became prosperous, millions na sila noon. Okay? Ibig sabihin, dumanas na ng masayang panahon ang mga Israelita sa loob ng Egypt. They are prospered there. Iningatan sila ng Lord sa mahabang panahon. Kailan lang nagsimula ang tawag dito, ang pag-alipin ng Egypt sa Israel? Kailan lang? Nung panahon lang ni Moses, nung baby pa siya. Ano ibig sabihin nun? Tingnan niyo kung gaano kahusay ang Diyos natin. Alam ng Diyos na sa panahon na yon, ng bagong king, aalipinin na niya ang mga Israelita. Dahil alam ng Diyos yon, anong istorya na nandun sa background? Merong isang baby boy sa panahon na yon na ipapanganak. Sino siya? Si Moses. Ibig sabihin, mga kapatid, bago pa man alipinin ng Egypt ang Israel, nandyan na ang kanyang kasagutan. Nakita niyo? Bago pa man umiyak ang Israel sa pagdurusa, pinanganak na ang gagamitin ng Lord na magliligtas sa kanila, si Moses. Okay? Now, matagal pa rin ba yung slavery na yun? Medyo. Okay? Kasi 430 years yon, yung buhay ni Moses, bago niya nailabas ang Israel sa poder ng Egypt, dumaan na ang 80 years old ni Moses. Mula sa kapanganakan hanggang sa nailabas niya. Okay? 430 years minus 80, ilan? 350. Tama ba? Tignan niyo naman yung proportion, mga kapatid. Nag-enjoy ang Israel sa Egypt for 350 years. Nagdusa lang sila ng 80 years. Pero, bago sila magdusa, piniprepare na ng Diyos yung magliligtas sa kanila. Sinong nauna na naman? Ang Diyos. Hindi pa babayaan at di iiwan kailanman. Kailangan natin maintindihan para hindi tayo tatalunin ng buhay. Ang Diyos hindi reactive. Hindi siya reactive. Hindi yung, na paano? Ay, so hindi ko nabantayan. Hindi ganun ang Diyos. Mga kapatid,
Pakinggan mo lang siya. Kasi kung wala kang believe sa Kanya, talagang hindi siya magtatrabaho sa'yo. Okay? Makaintindihan mga kapatid, kahit na anong gawin mong kisig, ganitong gagawin ko, malulutas to, gagawin ko yan. No, 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 no. Kung hindi mo katulong ang Diyos sa problema mo, babaon ka lang at ibabaon niya. Isa lang ang kasagutan mo, kapatid. Sumuko ka sa Kanya. Ang Diyos lang. Kung ayaw mong tumagal ang problema at ang mga consequences ng problema, huwag ka nang lumaban. Suko na. Full surrender. Full surrender. Surrender. Lord, wala na. Sa kanan, kalaban. Sa kaliwa, kalaban. Sa likod, kalaban. Sa harap, dagat. Lord, wala na. Stand still, Moses. Di mo ba ako kilala, Moses? Lift up your faith. Stand. Raise your staff. Raise your faith. And you will know that I am God who can do the impossible things. Wala nang kawala. Biniyak ng Diyos ang dagat. Lumilid ka sa Diyos, kapatid. Walang ibang paraan. Kaya niyang gumawa ng imposible. May tawid ka lang niya. Ayan na yung kalaban. Nagpapatungkol ka pa sa sarili mo. Kalimutan mo ang sarili mo. Deny yourself. And look upon God. Kung anong kaya niyang gawin. At hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo. Bumilid ka sa Kanya. So God did not forget and ignore the Israelites by turning a deaf ear for their cry for help for a very long time. Hindi ganun ang istorya. Huwag nating gawin, walang pakialam ang Diyos sa atin. No, hindi pa babayaan. At lagay niyo sa isip niyo, di iiwan kailanman. Hindi siya nagbabago. Iisa ang karakter niya mula noon hanggang ngayon. Isang pangako niya, hindi pa babayaan at di iiwan kailanman. Yun ang Diyos mo. Yun ang Diyos mo. Pinakita niya sa Israelita. Hindi niya in-ignore ang Israel. Okay? Yes. Pansamantala, nagdurusa ang Israel. Pero nandiyan na, nakaprepare na yung magliligtas. Si Moses. Hindi pa man sila umiiyak. Nandun na. Ano ibig sabihin? Kapatid, anong application nun? Kapatid, God never forgets. God always remembers. Masyado lang tayong mayabang eh. Patungkol tayo sa sarili. Ayaw makinig. Di totoo yan. Sino may sabi sa'yo? Subukan mo. Nakikipagsubukan ng Diyos. Sabi ng Diyos, sa tithes, test me in this, says the Lord. Subukan niyo ako dito kung hindi ko buksan ng dulungawan ng langit at ibalong sa inyo ang hindi niyo kayang pagpapala. Wala kayong pangsahod. It is true. Nakikipagsubukan ng Diyos. Subukan mo siya. Gustong-gusto niya yon kasi doon siya magpapakilala kapag binigay mo yung tiwala mo sa Kanya. Huwag yung sarili mong yabang. Alang kapupuntahan niya? Tapatan tayo mga kapatid. Walang kapupuntahan yung yabang natin. Wala. Puro pagsisisi, pagdurusa, miserableng buhay. Doon tayo pupunta. Pero kung matututo tayong sumuko sa Diyos, tanda mo, God never forgets. He is, nasabihin mo, baka naman masyado nang malala ang kasalanan ko. Aayusin ko muna ang sarili ko.
bago ko uli humarap sa Lord. Diyan ka lang, Lord, ayusin ko muna ang sarili ko. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo? No. Kung maruming-marumi ka, ang tanging pag-asa mo para malinis ang karumihan mo, lumapit ka sa Diyos. Dahil hindi mo kayang hugasan ang karumihan mo, ang kasalanan mo, ang mga maling nagawa mo. Hindi. Okay? Kanino ka lalapit? Sa Diyos. Ano yung pantakip niya dyan para makita ng Diyos na malinis ka na? Ang dugo ni Kristo. Okay? Yan ang ipapantakip niya sa karumihan mo para tingnan ka ng Diyos. Okay? Righteous na ito. Ibabagsak ko na sa Kanya ang pagpapala. Bakit? Hindi naman siya nakatingin sa iyo. Nakatingin siya sa dugo ni Kristo. Ganun ang nangyari sa I'm getting ahead of myself sa Israel sa panahon ng Passover. Bakit iniwasan sila ng distraction? Bakit? Kasi may pahid ng dugo sa hamba ng kanilang pintuan. Bakit pinasok ng distraction ng Egypt? Kasi walang pahid ng dugo ang kanilang mga pintuan, ang hamba. So ano naging dahilan? Bakit pinaslang ang mga Egyptian at nanatiling buhay ang mga Israelita? Anong naging dahilan? Because God looked at the blood that covers the door jambs o hamba ng pintuan. Hindi siya nakatingin, sino-sino pang nasa loob? Si Pastor Boyet. Sige, lilipat ako, si Pastor Boyet pa lang nandyan. Hindi siya titingin sa loob. Sino man nasa loob? Si Pastor Doy. Sige, lilipat, hindi ko papatayin yan dahil si Pastor. Hindi ganun ang storya. Nilampasan ng Diyos ang isang bahay. Bakit? Nakita niya ang pahid ng dugo. The reason why we are being blessed by God is not because of who we are. Sino ka ba? Sino ka ba, Pastor Doy? Kaya hindi naman ako makapagmalaki. Kilala ko sarili ko. Una akong may pagmamalaki. Anong pinagmamalaki ko? Ang relationship ko kay Yesu Cristo. Tinitignan ako ng Diyos sa sangkalangitan na matuwid kasi may pahid ako ng dugo at relationship kay Yesu Cristo. Okay? God never forgets. Hindi siya magkakamali sa iyo. For God's calling is irrevocable. Hindi siya magkakamali sa iyo. Okay? Kung ikaw ay elect ng Diyos, gumising ka, kapatid! Kung elect ka, huwag ka nang magpatuloy sa iyong all life, all nature. Umalis ka dyan. Walang miserable dyan. Pumunta ka dito sa Lord. Huwag nating ngingising. Hindi nakikipaglokohan sa atin ng Lord. Gusto niyang ibigay sa iyo ang pangako niya. I have come, sabi ni Jesus Christ. I have come that you might have life. And that life is an abundant life. The life to the fullest. Ibig sabihin ng fullest, all in, all out, full. Kumbaga sa gauge, ang tawag doon, yung panggano ng volume, naka-maximum. Yan ang full life, naka-maximum lahat. Blessing ng peace, maximum. Blessing ng prosperity, maximum. Blessing ng spiritual, maximum. I have come that you might have life and have that life abundantly. Ibig sabihin, maximum. Bakit hindi nangyayari sa atin? Wala naman kasi tayong believe Wala tayong believe. Pero pag sinubukan mong Lord, sasaya ka. Delight yourself, Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord, and the Lord will give you the desires of your heart. Kapatid, and that's true.
Psalm 16:11 also. Ano sabi sa Psalm 16:11? You make known to me, ipinaunawa mo sa akin, you make known to me the path of life. In your presence, pag nandito ka na, naitawid ka ng road, in your presence, there is fullness of joy. In your right hand, listen very carefully, there are pleasures forevermore. In your presence, there is fullness of joy. Maximum. In your right hand, there will be pleasures forevermore. Subukan mo. Subukan natin. At totoo ang sinasabi ng Diyos. Subukan mo. Hindi siya nagbibiro, hindi siya nakikipaglaro. Kung lalaruin mo siya, nako, nakakatakot ka. Nakakatakot ang mangyayari. Kung lalaro-laruin mong Lord, nakakatakot. Pero kung siseryosoin mo siya, walang ibang pinakamasayang buhay, kapatid. Kapag sineryoso mo ang Diyos. Amen? Walang ibang pinakamasayang buhay kapag sineryoso mo siya. Okay. Dumadami eh. Bumabalong yung ano eh. Okay. Verse 10 to 12. Inutusan si Moses. Okay. So now go. Sabi ng Yahweh kay Moses. So now go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said to God, who am I? Nandiyan yung ano nyo, yung mga t-shirt nyo, will remind you of this message. Okay? Yung t-shirt yung kulay blue, yung nakaraang taon natin, tama ba yung nakaraang taon? 2022. Who am I? Listen very carefully. Huwag niyong palagpasin, mga kapatid. Huwag niyong palagpasin. But Moses said to God, nung inuutusan na si Moses, sabi ng Yahweh, Moses, papadala kita doon sa Egypt. Gagamitin kita doon. I am sending you to the Israelites. Okay? Ano yung reaction kagad ni Moses? Ano sabi niya? But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Sino ba ako, Lord? Ang tanong mo, mga kapatid, was Moses really a special person? Okay? Special ba talaga si Moses? Was Moses really the only person fit? Ang nag-iisang tao na nababagay, ibig sabihin, the only person fit, ang nag-iisang tao na nababagay for the job of rescuing the Israelites out of Egypt. Wala bang ibang napili ang Lord? Si Moses lang ba talaga? Hindi ba siya pwedeng mamili ng iba? Kung wala pa si Moses, hindi na mangyayari ang redemption sa Egypt ng mga Israelita. Yun ba ang truth? Mas special ba si Moses kaysa sa atin? Anong sagot, mga kapatid? Listen very carefully. The answer is, no. Moses is not special. He is like us. Kapareho natin. God chose Moses not because of who Moses was. God chose Moses not because of who Moses is, not because of who Moses will be. God chose Moses because, itong reason, God chose Moses to lead the Israelites because God decided to choose him. Walang ibang reason.
Hindi niya tinignan si Moses. Nung task na hindi pa pinapanganak si Moses, hindi niya tinignan si Moses. Ba, okay itong lalabas na tao na ito sa future okay ito Gwapo, matipuno, ma-appeal siya sa mga tao, mahusay siyang magsalita. Itong gagamitin ko. Hindi ganun ang desisyon ng Lord. Paano natin malalaman na hindi pa tungkol kay Moses? Pagpatuloy natin yung pagbasa. Ang sabi ni Moses, "Who am I that I should go to Pharaoh?" Anong sagot ng Diyos? Anong sagot ng Diyos? God answered Moses by turning away the conversation from who Moses is, listen very carefully, to who God is. Nung sinabi ni Moses, sino ba ako para papuntahin mo ako? Pakinggan ba ako doon? Hindi sinagot ng Diyos kung sino siya. Ano sinagot ng Diyos? Nandiyan ba? And God said, I will be with you. Hindi niya sinabi, siyempre naman Moses, ang galing mo kaya. Pakikinggan ka doon. Kaya nakita napili, galing mo kaya. Walang ganong sagot ng Diyos. Nung tinanong ni Moses, who am I that I should go to Pharaoh? Ang sagot ng Diyos, I will be with you. Nangyayari ang mission, hindi dahil sa'yo, because I will be with you. Turuan sana tayo noon, mga kapatid. Turuan sana tayo nung sinabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, huwag mong kaisipin kung sino ka. Huwag mong kaisipin na magaling ka. Huwag mong kaisipin ang kakayanan mo. Hindi ito patungkol sa iyo. It is I who will be with you so that you will be victorious. Without me, sabi ng Lord, talagang wala kang magagawa. Sabi ng Panginoon yun I am the vine, you are the branches. Without me, ano kasunod? You can do what? Nothing. Without Him, we can do nothing. Dapat gisingin tayo nun, mga kapatid. Sa anong circumstance? Ano mang circumstansya? Kung may problema ka, kapatid, mabigat ang problema mo, huwag mong isiksik sa isip mo. Ano ba pa ang mga kaya kong gawin para malusutan ko ang problema mo? Para malusutan ko ang problema ko. Ano pa bang kaya kong gawin? Huwag mong alisin mo ang usapan patungkol sa'yo. Walang mangyayari doon. Kung matindi ang problema mo, kalimutan mo ang sarili mo, wala ka nang magagawa. Isipin mo kung sino ang Diyos na kasama mo. If you have Jesus Christ in your boat, lalapit sa iyo ang mga isda na kailangan mo para matugunan ang pangangailangan mo. Okay? Maghapon, magdamag ng isda sila Pedro. Doon, walang nakuha. Now when Jesus said, pwede ba akong sumampa dyan sa bangka mo, Pedro? Opo naman. Wala ba kayong mahuli? Hapon magdamag na kami. Yung expertise ko bilang matandang mangingisda, ginamit ko ng lahat. Guro, wala kaming mahuli. Ganun ba? Saan kayo nahuli? Doon. Malayo, pinuntahan na namin. Ganun ba? Sige, pumunta ka lang dyan sa malapit. Tapos ihulog mo na yung ano mo. Ha? Parang gano'n. Maghapon magdamag kami, wala kang nahuli. Pupunta lang tayo dyan sa malapit, iuhulog na namin. Anong kalokohan yun? But you have Jesus Christ, the Creator of all things,
The sovereign God who controls everything, who can calm the storm, who can make school of fish come to your way. Kaya niyang utusan ng lahat. Nagdududa, pero dahil sinabi, hey Lord, okay, teacher, because you have said so, I will cast down the net. Hinulog. Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi na niya kaya kunin ang isda. Bakit? You have Jesus Christ in your boat. Bumilib ka sa Kanya. Wala kang ibang pwedeng isama. Hindi mo, si Pastor Doy, walang magagawa sa iyo si Pastor Doy. Si Pastor Boyet, si Pastor Jonathan, walang magagawa kami sa inyo. Wala. Minsan nga lang nagsasalita si Pastor Doy, isang oras lang eh. But you have Jesus. You have Jesus any time of the day. Siya ang kailangan mo. Matindi problema mo. Umalis ka na sa sarili mo. Alam magagawa yan. Kalimutan mo sarili mo. Sentrohan mo. Focus yourself on Jesus Christ. At hindi ka mabibigo. I'm sure of that. Hindi ka mabibigo. Application. Application number 2. Our redemption also, kagaya ng nangyari sa Israel, lies not in human abilities and qualities. Hindi titignan ng Lord yun kung sino ka. It is not about who we are, but because of what God has done. Isa lang ang reason. It is a done deal. Pag sinabi ng Lord, Moses, pinili kita, gagamitin kita, it is a done deal. Okay? Mas magaling man si Aaron or si Miriam o sino mang Israelita ng panahon na yan kay Moses, but because God decided to choose Moses, Moses, ikaw ang gagamitin ko. Walang pwedeng humarang doon kahit sinong magaling. Pag kinuha ka ng itinindig ka, mangyayari kung ano ang sinabi niya sa pamamagitan mo. It is a done deal. When God speak, consider it done. When God has promised you, kung pinangakuan ka ng Lord, hindi ka babayaan at hindi iiwan kailanman. Pag may pangako sa iyo ng Lord, consider it done. Tapos na. Gagawin niya ang kanyang pinangako. Ilagay mo ang buo mong pagtitiwala doon. It is not about who we are, but because of what God has done. It is not about of what we have done, but because of who Jesus is. Lahat ng gagawin mo, napiling mo, yun ang nagiging dahilan, kaya ka pinapabura ng Diyos, hindi yun. Okay? Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging sapat ang righteousness mo. Hindi yun pambayad sa Diyos. O Lord, nangaral ako sa pangalan mo. O Lord, nagpagaling ako ng mga may sakit sa pangalan mo. O Lord, gumawa ako ng mga kababalaghan sa pangalan mo. May nakasulat kong gano'n. Tinuturo mo yung sarili mo. Ano sabi ng Lord? Alis dyan. Ginawa mo yun dahil gusto mong sumikat. Ginawa mo yun dahil mukhang pera ka. Ginawa mo yun para makontrol mo ang isipan ng mga tao. Umalis ka sa aking harapan, mapaggawa ka ng masama. It is not about of what we have done. It's all about who Jesus is. Ililigtas tayo, makakapunta tayo ng langit dahil may pahid ka ng dugo ni Kristo. Ang titingnan ng langit sa iyo ay hindi kung sino ka, hindi kung anong ginawa mo, kung hindi ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Nagkakaintindihan mga kapatid? Kaya hindi tayo magyayabangan dito. Hindi tayo magkukumparahan dito kung sino mas magaling, kung sino mas mainam, kung sino mas matalino, kung sino mas may pera, kung sino mas nagbibigay.
Kung sino mas gumaganap sa Diyos. No? Ang lahat ay ginagawa natin, mga kapatid, dahil hindi tayo patungkol sa ating sarili. Dahil patungkol tayo naman ngayon sa paglilingkod natin sa Diyos. Dahil ang lahat ng ito ay para sa kapurihan ng kanyang banal na pangalan. Okay? And last verses, 13 to 14. Okay. Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. Ako nga, ako nga. I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation. Okay. Kay Moses, thank you. Kay Moses nagpakilala ng tuwiran ang Diyos. Sinabi niya ang pangalan. Okay, trivia. Yahweh, the name Yahweh was derived from the Hebrew word, which means, yung Hebrew word na yun, I am. Okay? Yung Yahweh ay dinerive sa Hebrew word na ang katumbas ay I am. At yung Yahweh, nilagyan lang natin ng vowel ba yun? A-E-I-O-U. Vowel, di ba? Nilagyan lang natin ng vowel. Pero ang original na spelling ng Yahweh is Y-H-W-H. Okay? Nilagyan lang natin para mabasa natin na Yahweh. Nilagyan natin ng A in between Y and H and E sa huli, sa WH. Okay? Kaya naging Yahweh yung YHWH. Some scholars read this YHWH as Yehovah. Okay? Merong ganong mga readings. Yehovah, Yahweh. Okay? So, the word I am, or Yahweh, shows the unchanging nature of God. Hindi siya nagbabago. So pag binanggit mo yung Yahweh, you are calling a God who never changes. Tinatawag mo ang isang Diyos na hindi kailanman magbabago. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, ni Moses, at siya rin ang Diyos mo ngayon. Hindi siya kailanman magbabago. Huwag mo sabihin, buti pa si Moses. Huwag mo sabihin, buti pa si Joseph. No! You have the same God! Maaring konti lang ang miracle na pwedeng mangyari sa'yo, but the same. But still the same. Kaya ng Diyos na magkaroon ka ng milagro sa buhay mo. Amen na kapatid! Tumingin ka! Kaya ng Diyos na baguhin ka at magkaroon ng milagro sa buhay mo. Bumilib ka lang sa Kanya. Kaya ng Diyos. Sinong inaanohan mo? Sinong aasahan mo? Yung asawa mo? Hanggang 60 years old lang yung asawa mo. Hindi kayang solusyonan ng asawa mo yan. Yung anak mo, hindi pa nga tapos. Yung anak-anak na hindi pa nga tapos. O tapos man, wala pang trabaho. Hindi sila ang solusyon.
Huwag ka tumingin sa tao, huwag ka tumingin sa sarili mo. Tumingin ka sa Diyos. He is Yahweh, the great I am, who never changes. Kung anong kaya niyang gawin, kung kaya niyang bumiyak ng dagat noon, kaya niya ring tapusin ang hadlang sa buhay mo ngayon. Para masamba mo siya sa Espiritu at katotohanan. Maniwala ka lang, kapatid. Maniwala ka lang. Libre. Ang pambayad mo sa Diyos, paniniwala, pananampalataya. Sabi ni Jesus Christ, you know what? Actually, hindi talaga tayo makapagbigay ng buong faith. Sa totoo lang, pag inaral yung mabuti ng Scripture, wala talagang tao na nakakapagbigay ng buong faith. But look at the style of our God. Alam nyo, sabi ng Panginoon, makakita lang siya. Sabi niya, you know what? If you have faith as little as the mustard seed. Nabasa niyo ba yun? Kung makita ko lang sa inyo na meron kayong pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa. Kung meron kayo noon, banatan niyo na, you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will move. Bumilid ka lang sa kanya. It will move. Exaggeration? No. Not exaggeration. We have a God na sa kanyang kakayanan, tapos na lahat ngayon. Kaya niyang balunggunin tayong lahat ngayon. Yun ang God natin. Pag hindi mo siya kinatakutan, nilaro-laro mo siya, kaya niyang gwapo-gwapo ka, forma-forma ka, kala mo mahusay ka, pwede niyang batukan ka, isadsad ang mukha mo sa semento at maubos ang kagwapuhan mo. Kayang gawin ng Diyos yun. But He is a merciful God. Kaya kanyang, ano yun? Yung put you to shame sa Tagalog. Kaya kanyang pahiyain. Kaya ng Diyos yun. Pero pinagbibigyan niya tayo. Ayaw natin siyang pansinin. Napaka-pasensyoso ng Diyos. Long-suffering. Nagpapaliwanag, nagpapatuloy siya. Pero tandaan mo kapatid, may hangganan ang lahat. Sabi sa Hebrew, kapag meron ka pang ngayon, grab that opportunity. Huwag mong gayahin, sabi ng Hebrew, Book of Hebrew, ang mga ninuno ng mga Israelita na nagtigas-tigasan ng puso. Dahil tinigasan nila ang kanilang mga puso, hindi sila nakapasok sa lupang ipinangako. But you are hearing the word today. Naririnig mong pangusap ng Diyos, a very direct message of God. Dahil gusto niyang patunayan sa iyo ang pangako niya na hindi pa babayaan at hindi iiwan kailanman. Gusto niyang patunayan sa iyo. You are hearing the words, very clear, crystal clear word. Napagtiwalaan mo siya, wala kang magiging problema, kaya niyang solusyonan. Grab that opportunity. Get that opportunity. Kunin mo yun, yakapin mo yun. Huwag mong pakawalan yun. Parang si Jacob. I will not let you go unless you bless me. And God blessed him. Ikaw naman pabasa ko, hindi ka makakaalis. Hanggang sa saktan siya, limping siya, pero nakuha niya ang blessing. Okay? Bumilib ka, kapatid. Bumilib ka. Okay. So, application number 3. When we come to worship God, we must approach Him with an attitude suitable for approaching a holy God. Oh, sorry. Hindi ito. Application number 3. Okay. Jesus doesn't just want to accept and remember Him as who He is in the flesh.
the merciful and loving, all-sacrificing Lord and Savior in the flesh, as we can see in the New Testament times, He wants us also to see Him even way back the beginning of times in the Old Testament. As we study Exodus, the life of Moses, how God used Moses, He wants us to be so convinced, my dear brethren. He wants us to be so convinced, fully convinced of His unchanging nature that is evident yesterday in the Old Testament, evident in Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, and Moses, today in our lives, and for all eternity. He wants us to be satisfied of Him and be so confident of our faith so we could glorify Him the more with our true worship, true praises. Okay. Before tayo mag-close, mga kapatid, ang ating Diyos, anong kinatutuwa niya sa atin? Paano siya naluluwa natin? Dahil nandito tayo? Dahil kumakanta tayo? Hindi yon. Kasi pwede tayong kumanta, pwede tayong nakikinig dito, pero wala lang. And listen very carefully. Listen. Pwede tayong nakikinig, pero wala lang. Hindi talaga natin tunay na pinakikinggan. Gusto lang natin makita tayo ng mga kapatid na nandito, nakikinig kunwari. Hindi yun ang gusto makita ng Lord. Kahit ubusin natin ang panahon natin sa pagpunta sa church, pero hindi tayo sincere, hindi makatotohanan, maraming basahan yun. Anong gustong relationship ng Lord? Yung makatotohanang relationship. Example, kayong mag-boyfriend, mag-girlfriend, o kayong mag-asawa. Yung nararamdaman, kunyari mo, lalaki muna, yung nararamdaman ng babaeng asawa mo, na talagang mahal mo siya, na talagang wala kang ibang gustong makasama, wala kang gustong ibang makapiling, masaya ka pag magkasama kayong dalawa. Saan ka man magpunta gusto mo, sama ka, samahan mo ko doon. Walang nakikita ng asawa mo na you are really devoted to her. Devoted. Walang ibang apple of the eye, kundi siya. Okay? Yun ang gusto nating lahat sa ating minamahal. Okay? Ako gusto ko yun. Ayokong nag-uusap kami, pero bakit palagi ibang pangalan ang binabanggit mo? Kaharap mo ako, pero bakit sa isang araw-araw, 3 beses mo binabanggit ang ibang pangalan? Ano, nasa isip mo ba siya o ano? Nagsiselos ka. Kasi imbis na mag-usap kayo patungkol sa kayong dalawa, parang iba ang takbo ng isip niya. Alam mo natutuwa ko sa kanya. Ha? Ay, sa akin, natutuwa ka ba? Hindi mo narinig yung sarili mo. Ang narinig mo, ibang pangalan, ibang tao. Masakit yun sa nagmamahal. Amen? Ang ating Diyos, mga kapatid, kailan siya naluluwalhati? God, sabi ni John Piper, God is most glorified when we are most satisfied with Him. Kung yun ang nararamdaman at nakikita niya sa atin, itong anak ko na ito, hindi mabuhay nang wala ako. Iinom lang ng Diyos, sasabihin, oh, thank you, may malamig na Diyos ako. Salamat sa relationship. Pupunta lang sa CR, Lord, sakit yung tiyan ko. Hindi lumabas, Lord. Sa lahat ng, parang walang mangyayari kung hindi mo siya tatawagin. He is most glorified.
Your satisfaction, your joy, your pleasure, ay nakikita niya sa iyo. Parang isang asawa, parang isang boyfriend, na masaya ka at ramdam niya, masaya ka na lagi mo siyang kapiling. Okay? Kahit malayo siya, kahit nasa abroad, pero laging ang bukang bibig mo, namimiss na kita eh. Gusto ko na, dito ka na. Pag nararamdaman niya ng asawa mo, kapatid, he is most glorified. Parang haba ng hair mo. In love na in love sa'yo ang asawa mo. Haba ng hair mo. Pero kung hindi yan nakikita sa partner mo, na mahal mo siya, na mahal ka niya, masakit yun. Masakit. Lalo na kung iba ang binabanggit mo at hindi siya. Ganun din sa Lord. Sino ba ang sikat sa'yo? Saan mo ba gustong i-spend ang buhay mo? Saan mo ba gustong i-spend ang mga panahon mo? Sa Kanya ba? O kay Netflix? O kay Facebook? O kay Messenger? O kung kanino man? Sa sanlibutan ba? O sa Kanya? In closing, I am who I am. God made Himself fully known to us for our satisfaction of Him. Kagaya ng pagpapakilala niya kay Moses and then sa buong Israel. Our satisfaction of Him makes our worship truthful and sincere. Makatotohanan. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Kapatid, nandito ang Diyos. Nakikipagsubukan sa iyo. Huwag mong pakawalan ang pagkakataon dahil narinig mo ngayon ang mensahe niya. Papurihan po natin at pasalamatan natin ang ating Diyos. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.